Mga kajugols, meron tayong kajugols na humingi ng tutorial dito sa ating Tubipex setup. Yan. So ito, i-share ko sa inyo ngayon kung paano ko ginawa tong Tubipex setup natin. So, napakasimple lang naman ito. Nakita nyo, meron tayong lalagyan dito. Tapos meron tayong lalagyan pa dito ng isa. So ang purpose lang nito ay to create natural aeration dahil dun sa bumabagsak na tubig. So ito kasi guys, kahit wala naman itong mga fittings na to, ayan, direkta lang na nahuhulog, sapat na yan. Ayan, so ito is to add, para ma-maximize lang natin yung flowing water. Ayan, yung bumabagsak na yon. Kasi mas maraming bumabagsak na tubig, mas maraming aeration. Kaya yung ibang setup na makikita nyo sa online, may mga tubo sila, tapos may mga butas, mas maraming bumabagsak na tubig. Ayan, mas maraming disturbance dun sa surface ng water sa ibaba, mas nagkikreate siya ng aeration. So nakikita nyo rin, wala akong kahit anong airstone dahil yung pinoprovide na aeration ng bumabagsak na tubig dito at saka dito, at saka dun sa taas ay sapat na. Okay, so yan yung explanation. So paano ba gumagana tong sistema natin? Dito sa sistema natin, meron lang tayong, let's say, 3 lalagyan. Ayan. So yung height nito, mas maganda ay yung makakapag-create siya ng ganyang kalakas na tubig. So hindi nyo kailangan punuin yung tubig sa ibaba o dito sa gitna, tulad nung una kong pagkakamali na masyadong mataas yung butas nung una kong gawa. Kaya tinaas ko din to eh. Ayun. So kailangan yung bagsak ng tubig guys, lagi siya nagkikreate ng aeration. So may video tayo sa aeration. Kung makikita nyo yan sa reels, meron tayong video sa aeration. Search nyo lang Jugols aeration. And then para mapuntahan nyo yung video na yun at i-explain ko ano yung aeration. Okay, so itong setup na to, wala siyang airstone pero nag-create siya ng maraming aeration dahil sa flow ng tubig. Okay, yan. So lalo na dito, tsaka dito, malakas ang bagsak ng tubig na di-disturb yung surface ng water, nagkakaroon ng exchange ng oxygen doon sa part na yun na nagkakaroon ng aeration. Okay, so ayan, so pag nagpatong ko lang yung dalawang lalagyan, binutasan ko siya ng ayan, yung lalim nito guys, tingnan nyo, hindi ito ganong malalim, nalulubog ko yung kamay ko. Ayan, so ganito lang kalalim to guys. Yung lalim nito, depende to dun sa kung gaano ka lakas yung buhos ng tubig nyo. Ayan, so dito sa setup na to, kahit 3 araw yung isang tabo, kayang-kaya niyang buhayin. Hindi lang, nung nagbagyo kami guys, yung ito lang, itong weekend na to, iniwanan ko lang yung Tubipex dyan. Yan, pero konti lang yun. Pero until that day, itong same tubig na to yung gamit ko. Yan, nakita nyo may dumi na. May dumi-dumi pa dun sa ilalim kasi hindi ko naman pinapalitan na to. Yan. So yung iba nyo nakikita dito guys, hindi na siya necessary dun sa sa setup nyo. Basta meron kayo na nagsisirculate na tubig, okay na yun. Bahala na kayong paano nyo gagawin yun. Dito lang may additional lang ako dito ng mga filter kasi kaya ko naman lagyan. Bakit hindi ko lagyan, di ba? So additional filtration means better, di ba? So walang overkill na filtration. Ayan. O ganun lang. So meron akong power head sa baba. Hindi ko alam kung 15 watts or 10 watts yan. Pero hanggat makakapag-circulate kayo ng mas maraming tubig, mas maganda. So simula dun sa pinaka bottom basing nyo, maglagay lang kayo ng pump dun papunta dun sa pinakataas. And then yun na yun, iikot lang yung tubig, yun lang ang purpose nun. So butasan nyo lang yung mga lalagyan nyo para bumaba yung tubig. And then yun na yun. Ayan. So kung gusto nyo gumawa ng ganitong setup na katulad nito, kailangan nyo lang ng PVC at saka epoxy. So yung marine epoxy yung gamit namin dito. Ayan. So i-epoxy nyo lang yung sa gusto nyong height. Ayan, nakita nyo. Ayan, doon sa gusto nyong height. And then gawin nyo na lang, iwasan nyo yung mga lubog sa pagkakagawa para hindi mag-ipon ng dumi doon. Ayan, katulad niyan, kahit flat kasi mag-iipon ng dumi yan. Ayan, so iwasan nyo na lang, gawin yung smooth yung surface ng epoxy para walang kakapitan yung mga dumi. Ayan. So ganun lang. So kayo nang bahala sa height nung nyo, trial and error tong sa akin. Actually dadagdagan pa natin yan ng isa pang layer tulad sa mga sinasabi ko. Ngayon lang talaga hindi ko pa kailangan ng ganong karaming Tubipex kasi marami akong iba-ibang pagkain na pinapakain sa mga isda natin. Kasi syempre mas mahalaga yung balanced diet para dun sa mga isda natin. Hindi lang puro tubi yung pinapakain ko. May spirulina tayo, may BBS, may PO1, may fry mash. Ayun. So sa adult and then fry may iba-iba tayong pagkain. Ayun. So mas maganda rin sa fry nyo, ganun yung ipakain nyo. Kesa isang puro BBS, hindi maganda yun guys. Purong protein yun.
yes, maganda yung live foods, pero yung purong live foods ay hindi advisable kasi kapag nag-mature yan, ang tama kasi ng protein guys ay sa mga liver or yung mga sa ibang internal organs ng isda. Well, yun, na-research ko lang naman, hindi naman tayo nagmamarunong. So may mga marami na experience dyan. So kayo nang bahala guys kung kanino kayo maniniwala. Basta ito yung base sa experience ko, base sa research ko, kayo bahala kung kanino kayo maniniwala. Yun lang, maraming salamat. Comment down below kung may mga tanong kayo. Maraming salamat.